Nahiya naman ako sa inyo, no? Yung family games. Injection, Your Honor. Pilipinas, it's time for Family Feud! Let's meet our teams! Sina Winston, Andre, Justin at Nathan, ang Team Tangkad! Sina Micah, Isa, Megan at Jess, ang Team Chinita! Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon po mga kapuso. Kung maghapon po ay nasa school kayo, kung nasa trabaho man kayo maghapon o nasa gawaing bahay, alam nyo, you deserve a break. Diba? Lahat kayo ay malayang makitawa at malayang makisaya dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang... At kasama po natin ngayon ang mga ilan sa mga pinakabago, pinaka-exciting at pinaka-fresh na Sparkle Talents. Ang unang team ay ang Team Tangkad. Led by the most promising talents mula sa Sparkle Search for Campus Cuties, gumaganap po na Young Atoy. Diba? Sa The Master Cutter, please welcome Winston Stoke. Hello, guys! Hello, Edong. Hello. Oh, parang seeing double. Siya po talaga ang perfect choice para sa Young Atoy sa The Master Cutter. Winston, it's good to see you again. Alam niyo po, nung una kami nagkita ni Winston, yung height niya nandito pa. Pero talaga ngayon lang, tinan mo yung height niya, biglang gumano na. Ang bilis tumangkad. Winston, sino-sino kasama niyo ngayon? Ayan, una, ang batchmate ko sa Sparkle Campus Cutie. A mix of brains, heart, and quiet charm. Estudyante sa UP Diliman, Andre Fajardo. Hello, everyone. Hello po. Hello, Edong. Andre, ano course mo sa UP? Currently, I'm taking BS Applied Physics po. Applied Physics. Ano year? What year? First year. First year. Oh, parang si Atom Araulio. Ganun din yung course si Atom. Next, Okay, next, from Tacloban City, he's the 2024 Mr. International Philippines and now Vice President for Operations and Management of Mr. Pilipinas Worldwide. So walang iba kundi si Mr. Justin Ong. Justin, mga waray na nanonood ngayon, gusto mo batiin? Maupay nga adlaw yung ataran, mga kasi waray-waray. Magandang hapon mga kapuso. Yes. And last but not the least, ang smiling chinito ng Cebu City, Nathan Tan. Mga taga Cebu naman, Ethan, nanonood. If you wanna say hello to them. Hello guys, mga Cebuano, mga Bisaya, dira. Daogol yung na, promise. Ya, kana akong gugma ko ng mga kapuso, gugma tanan. Winston, sa tingin mo makakasweep kayo ngayon? Confident ako at masasabi ko sa Team Chinita, have a safe trip pa uwi. Nice one, buddy. Nice one. Good luck, Team Tangkad. Ito naman, kilalanin natin. Ang makakalaro nila, siyempre, sila ay ang Team Chinita. Led by Filipino-Japanese gamer and live streamer who's also into pickleball now, si Micah Kemuchi. Hello, Micah. Hello po. Micah, how often do you play pickleball? OMG, like every day. If I could. Kamadaling araw. Grabe Yes. talaga. Sino usually mga kalaro mo? Marami. Open play siya, Kuya Dong. So,
I tend to play a lot with random people. So, And you also join tournaments. yes, I did. Mga beginners pa. Wow, pero ito ibang klaseng tournament muna. Sino kasama mo ngayon? So we have here our teammates from Team Chinita. We have the reigning Miss Chinatown Philippines 2025, Miss Iza Uy! Isa, I know you know how to speak Mandarin. Just a bit, actually, Kuya Dong. Or should I say, Ahya Dong? Oh, there. Would you like to greet our Filipino-Chinese community? Po, Ahya. Tatsia, siya, uhaw. Magandang hapon po, mga kapuso! Ni hao! Ako po si Iza Uy, ang inyong Miss Chinatown Philippines 2025. Wow. Thank you, thank you. Yes, yes. Sisi. Next, Micah. So the next one, nakilala niyo siya at napanood sa teleseryeng Born to Shine as LJ Delgado. But now, we have here our very talented Mega Jalisho! Grabe yung mga Born to Shine, ang magagaling kumanta talaga. Sino ba musical influences mo, Micah? Right now po, Kuya, si Sabrina Carpenter and si Olivia Dean. Wow. Micah, and of course? Last but not the least, ang pretty nating social media influencer but now actress. She's from Cotabato and she speaks English, Bisaya, and Maguindanaon. Jess Martinez! Yes. Hello sa lahat and sa mga Maguindanawon. Mapyamod to sa Kanulangon. Wow, hello, welcome, Jess. Sabi ni Winston, medyo pa pinapauwi na yata kayo. Ano, papayag ba tayo dyan? Ako, Kuya Dingdong, hindi kasi kami puro salita. Papakitaan namin kayo sa performance namin mamaya. At rhyming pa yun, ha? Good luck, Team Chinita. Alamin na natin ang sabi ni Serving Winston. Micah, let's play round 1. Guys, good luck. Kamay sa mesa. Top 5 answers are on the board. Name something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Micah. Shampoo? Shampoo. Pwede. Kasi nga, kalbo. So, walang shampoo. Nandiyan ba ang shampoo? Wala. Winston, name something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Buhok. Buhok. Anit lang makikita. Nandiyan ba ang buhok? Siyempre. Winston, pass or play? Play. Let's go play this round. Okay. Andre, something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Kuto. Kasi walang buhok, eh, natural, walang kuto. Tama. Kasi something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Headband. Headband. Eh, minsan pwede rin, di ba? Yung mga gano'n. Headband. Nathan, name something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Dandruff. Kaspa. Balakubak! Okay. We got 2 more, Winston. Something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Anit. Kung walang anit, bungo na lang yun. Bungo na lang yun. Nandiyan ba ang anit? Girls. Anit na kayo. Andre, ano kaya to? Name something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Gel. Gel. Siyempre, mga hair products, right? Nandiyan ba ang gel? Jess, name something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Kung may kuto, may lisa. Isa, Megan. Headband. Isa. Ito, Kuya Dong, ginagamit ko. Hair extensions. Hair extensions. Okay. Micah, final answer will come from you. Something na hindi makikita sa ulo ng isang kalbo. Hairpin? Hairpin! Hairpin daw. To steal the round. Hindi sa sumunod sa mga suggestions nila. Nasaan ba ang hairpin? Tignan natin kung ano ang mga hindi nakuhang sagot. Agad-agad. Ito, number 4. Ano ba yan? Isa lang, suklay.
Agad-agad ito, may 94 points ang Team Chinita. Ang Team Tangkad naman ay kalbo pa ang score. Pero mamaya babawi na daw sila. Welcome back! Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud kung saan lahat ay malaya makitawa at malaya makisaya. Pero gusto po na natin i-welcome itong mga special na bisita natin. Bago tayo magpatuloy sa game, sila po ay ang mga estudyante mula sa College of Hospitality and Tourism Management ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila. Welcome, guys! O mamaya, abang-abang kayo. Baka po pwede kayo makasali sa hulaan. Ready na kayo, ha? Nandito rin po ang chemical engineering students mula sa pamantasang lungsod ng Maynila. PLM, maraming salamat sa inyong pagbisita. Mag-enjoy kayo, okay? Eto na po, again, ilan po sa freshest Sparkle Talents ang magfe-face off ngayon. So far, ang Team Chinita pa lang ang nakakascore with 94 points. Pero, ready nang bumawi ang Team Tangkad. Kaya Andre and Iza, let's play round 2. Good luck. Kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Nakita mong sumusuka ang iyong kaibigan. Ano ang una mong itatanong sa kanya? Andre, Uminom ka ba? uminom ng Alak. alak. Uminom ka ba ng alak? Oh. Lisa, nakita mo sumusuka ang kaibigan mo. Ano ang una mo itatanong sa kanya? Okay ka lang? Oh. Concerned, siyempre. Concerned. Concerned friend. Okay ka lang. Wow, mas mataas. Lisa, pass or play? Siyempre, play. Okay, let's go. Megan, nakita mo sumusuka ang iyong kaibigan. Anong una mo itatanong sa kanya? Ano nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Anyari! Survey says... Wow. Grabe mga questions nyo, very practical. Parang nagawa nyo na ba in real life to pag may mga sumusuka? Kasi mas concerned eh. Grabe yung concern ng mga kababaihan. Jess, nakita mo sumusuka ang kaibigan mo. Anong una mo itatanong sa kanya? Buntis ka ba? Tapos yung pangalan pala niya, Roger. Buntis ka ba, Roger? Nandiyan ba yan? Buntis ka ba? Nakita mo sumusuka ang kaibigan mo. Anong una mo itatanong sa kanya? Anong kinain mo? Ano kailangan? Nandiyan ba yan, survey? Oh! Isa, nakita mo sumusuka yung kaibigan mo. Anong tatanong mo sa kanya? Uminom ka na ba ng gamot o nagpa-check up ka na? Meron ka na ba ng gamot? Pa-check up ka na ba? Nandiyan ba yan, survey? Megan, nakita mo sumuka ang kaibigan mo. Anong una mo itatanong sa kanya? Anong kailangan mo? Yes! Need anything? Kailangan daw niya ng pera. Cash. Huwag sa akin. Cash daw, cash. Nandyan ba ang anong kailangan mo? Wala, boys. Hadel, Jess, nakita mo sumusuka yung kaibigan mo. Ano tatanong mo sa kanya? Tinawagan mo na ba ang nanay mo? Tinawagan mo na ba nanay mo? Survey says... Okay. May chance sa Team Tangkad. Nathan, nakita mo sumusuka yung kaibigan mo. Ano gusto mo itanong sa kanya? May sakit ka ba? Justin, Ba't ka sumusuka? Andre, Nahihilo ka ba? nahihilo ka ba? Winston, final answer will come from you. Kita mo sumusuka ang kaibigan mo. Ano mo itatanong sa kanya? May sakit ka ba? Pag nahulaan nila ito, ay didikit na ang score. Ang sabi ni Winston, may sakit ka ba? Ang sabi ng survey ay... Nice one, nice one. After 2 rounds, ang Team Tangkad may 91 points, habang ang Team Chinita naman ay may 94 points.
2 more rounds to go. Welcome back to Family Feud. Tuloy pa rin po ang bakbakan ng promising sparkle artists. Sobrang digit po ang laban. Lumalamang ang Team Chinita na may 94 points. Ang Team Tangkad naman ay may 91 points. Kaya up next ay si Justin and Megan for round 3. Let's go. Top 7 answers are on the board. Kapag sinabing ang isang tao ay nagtatrabaho sa field of entertainment, ano kaya ang work niya? Justin. Artista. Artista. Nandiyan ba ang artista? Top answer. Justin, pass or play? Play. Let's go! First time maglalaro. Nathan, kapag sinabi ang isang tao ay nagtatrabaho sa field of entertainment, ano kaya ang ginagawa niya? Ano work niya? Podcast. Podcaster. Yeah, podcaster. Podcaster. Diba? Podcaster. Nandiyan ba ang podcaster? Winston, kapag sinabi ang isang tao ay nagtatrabaho sa field of entertainment, ano kaya work niya? Model. 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 Nandiyan may model. Team Chinita, hadal na kayo. Andre, pag sinabi na ang isang tao ay nagtatrabaho sa field of entertainment, ano kaya trabaho niya? Singer. Singer. Ayan din singer. What else, Justin? Dancer. Dancer. What's more, Nathan? Pag sinabing ang isang tao ay nagtatrabaho sa field of entertainment, ano kaya work niya? Handler. Handler. Oo nga naman. Shout out sa lahat ng mga handler natin dyan. Di ba? Talagang nagmamalasakit at nag-aalaga. Diba? Nandyan ba ang handler? Wala. Team Chinita. Jess? Pag sinabi ang isang tao ay nagtatrabaho sa field of entertainment, ano kaya? Komedyante. Comedian. Megan. Beauty queen. Beauty queen, Isa. For me, like you, Ahia Dong, host. Micah, final answer will come from you. Beauty queen, comedian, host. Pag sinabing nasa field of entertainment ang isang tao, ano kaya trabaho niya? Comedian. Comedian! Kagaya ni Kuya Bitoy, di ba? Sa GMA. Paulo Contis. Nandiyan ba ang comedian? Matapos ang 3 rounds, lumalamang na ang Team Chinita. 236 points ang meron sila. Habang ang Team Tangkad ay may 91 points pa rin. Don't lose hope, guys. At may 3 pa sa board. Sa studio audience, gusto ko nang mamigay ng 5,000 sa inyo. Kaya galing-galing nyo naman. Hello, PLM. You're from PLM? Yes po. Wow. What's your name? Andrea! Andrea. Yes! Andrea, anong course mo ngayon sa PLM? Accountancy po. Accountancy, Andrea. Ito. So, kapag sinabing field of entertainment, ano kaya ang trabaho niyo? TV host po. Let's go dancer! Sabi ni Isa, TV host. Thank you po! Thank you! Thank you. Oh, isa pa! Oh! Okay, what's your name? Rashid Beltran po. Rashid. Rashid, kamusta ka? Ano po? Okay lang po. Ayos ba? Okay lang po. Okay, anong kurso kayo nyo? BSHM po, Hospitality Management of Hospitality Iris, Management, Manila diba? po. Opo. Wow. Anong year mo na? Thank you po. 10th year na? Opo. Oh, sige. Ito na. Pag sinabi field of entertainment, ano kaya trabaho niya? Director po. Wow! Tingnan natin. Director. Congratulations.
And number 4, what is number 4? Shout out sa ating mga magigiting, mga poging cameramen na nandito sa studio. Oh. Kung wala sila, hindi nyo po mapapanood ito dahil dumadaan muna sa kanilang mga mata bago dumaan sa ating direktor na nasa taas. Director, hello sa inyo sa buong team sa control booth. Susunod na po, ang tapatan ng Visayas at Mindanao. Nathan versus Jess sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud, kung saan lahat ay malayang makitawa at malayang makisaya. Kanina pa po naghihintay ng shout-out ng mga kababayan natin sa Sinai, Ilocos Sur. Hello po sa inyo dyan. Present din ang mga taga San Jose, Buena Vista, Antique. Nandoon din ang mga taga Guagua at Apanit, Pampanga. At hindi pa huhuli ang mga kababayan natin sa Hulo, Sulu. Sana po ay makabalik po ako dyan sa inyo. Now, recap ulit tayo sa scores. Leading pa rin ang Team Chinita with 236 points. Ang Team Tangkad naman ay may 91 points. Kaya diretso na tayo sa huling harapan. Nathan of Cebu versus Jess of Cotabato. Let's go. Alright guys, good luck. Triple points. Kamay sa mesa. Top 4 answers are on the board. Magbigay ng body part in English na nagsisimula sa letter F. Nathan. Femur. Body part. Femur is the longest bone. Oo, body part. Tama. Femur. Nandiyan ba ang femur? Wala dyan, pero tama yan, Nathan. Jess, magbigay ng body part in English na nagsisimula sa letter F. Feet. Feet. Nandiyan ba ang feet? Yes. Pass or play, Jess? Let's go. Final round. Micah, magbigay ng body part in English na nagsisimula sa letter F. Fingers. Fingers. Nandiyan ba ang fingers? Yan, Isa. Magbigay ng body part in English na nagsisimula sa letter F. Forehead. Forehead? No. Services? Megan? Sana lang. Magbigay ng isang body part in English na nagsisimula sa letter F. Face. Face cards. Yeah! Oh, okay na. Sabi nila face. Katulad nila ang mga face cards. Ang sabi ng survey ay... Ang ating final score, Chinita Team, 533 points. Team Tangkad, 91. Don't worry guys, kahit ano mangyari, matangkad pa rin kayo at mga pogi pa rin kayo. Winston, thank you man. Mag-uwi pa rin kayo ng 50,000. Thank you po. And Team Chinita, congrats. You've won 100,000 already. So, sinong naglalaro sa Fast Money natin? Me and Jess. It's gonna be Jess and Micah. And we are back here on Family Feud. Kanina, nanalo po ng 100,000 pesos ang Team Chinita. And kasama natin si Micah. Siya ang una maglalaro sa Fast Money Round. Target nila makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. Manalo matalo sa round na to, sigurado may 20,000 pesos ang napili ninyong charity. Micah, anong napili? So it's ASP, Autism Society of the Philippines. Alright, there you go. ASP. Nasa waiting area si Jess. And it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Micah, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalikot ang 3-year-old na baby? 10. Bahagi ng katawan ng boxer na laging masakit. I think here, sa hips, Kung ito ang trabaho mo, posibleng makatanggap ka ng death threat. politician, Pinakamabigat na bagay na napanalunan mo sa raffle. washing machine, Nakakailang pandesal ka kapag gutom.
3. Let's go, Micah. Tingnan natin kung ilang points ang nakuha mo. On a scale of 1 to 10, gaano kalikot ang 3-year-old na bata? Ang sabi mo ay 10. Ang sabi ng survey? Wow! Is it right? Bahagi ng katawan ng boxer na lagi masakit. Sabi mo dito sa bewang. Dahil siguro parating nagtitwist sa hips. Ang sabi ng survey? Meron din. Kung ito trabaho mo, posibleng makatanggap ka ng death threat. Ang sabi mo ay politician. Sabi ng survey. Pinakamabigat na bagay na napanalunan mo sa raffle, washing machine. Sabi ng survey. Oh, yes. Nakakailang pandesal ka kapag gutom? 3. Survey says, yes. Thank you so much. Let's do it, Micah. Come on. Let's welcome back Jess. Hi, Jess. Hello, Kuya Ting Okay. Dong. Before we start, do you want to greet anyone who's watching? Oh, kanina binati ko yung mga Maguindanao. So gusto ko din ibati yung mga Bisaya. So maayong udto sa inyong tanan. And unta, magkita tanin nyo, puhon. Thank you, Jess. Now, si Mike ay nakakuha ng 116 points. Okay, which means you need 84 more. Alright, at this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Micah. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalikot ang 3-year-old na bata? Go. 9. Bahagi ng katawan ng boxer na laging masakit. Kamay. Kung ito ang trabaho mo, posibleng makatanggap ka ng death threats. Pulis. Pinakamabigat na bagay na napanalunan mo sa raffle, Pera. nakakailang pandesal ka kapag gutom. 5. Let's go, Jess! Ito muna. Nakakailang pandesal ka kapag gutom? Sabi mo'y 5. Yeah. Nandiyan ba ang 5? Yes. Ang top answer is 3. You got it, Micah. Pinakamabigat na bagay na napanalunan mo sa raffle, sabi mo'y pera. Coins ba to? Yes! 2 truck ng coins, sako-sako. Ang sabi ng survey sa pera ay... Ang top answer ay ref. Oh, okay. Kung ito ang trabaho mo, posibleng makakatanggap ka ng death threat. Sabi mo'y police. Ang sabi ng survey. Top answer. 34 to go. Bahagi ng katawan ng boxer na laging masakit. Ang sabi mo'y kamay. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay braso. Oh, okay. 13 points to go. On a scale of 1 to 10, gaano kalikot ang 3-year-old na baby? Ang sabi mo ay 9. We just need 13. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay 10. Oh my, 3 points. But, Ah, that's so sayang. pero okay lang yan. Just, nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Team Chinita, congratulations. That's all right, Jess. Okay, maraming salamat Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.